Dalangin ko na katagpuin tayo lahat ng ating Panginoon, mga kapatid. At itong ibinigay ng Diyos ngayong umaga ay sama-sama nating pagsaluhan. Hallelujah, at pagsamahan, mga kapatid. Samahan niyo po ko sa aklat ng mga taga-Efeso. Hallelujah. Aklat ng mga taga-Efeso, Kapitulo 2, talatang 18 hanggang 19. Huwag natin basahin yung talata kasi dito sa katabi mo wala matutulog ka. Walang matutulog ha. Sarap pa naman matulog pag maganda yung panahon. Efeso chapter 2 verses 18 to 19. Ang sabi ng salita ng Panginoon. Sa nakaso po, magsabi ng amen. Magkita pa lang. Makakita na lahat, mga kapatid. Samahan niyo kung basahin ito. Sabi dito sa mababaw na saling, dahil kay Kristo, tayo'y kapwa nakakalapit sa presensya ng Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. Sa makatuwid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka na foreigner. Ikaw ay Pilipino. Your Honor, hallelujah, hindi po ako spy. Hindi po ako taga-China. Ako po ay Pilipino na lumaki sa farm. Sa makatuwid, ang sabi ng Apostol Pablo, pag sinabing sa makatuwid, ang ibig sabihin ng mga kapatid, katumbas ito ng salitang ibig sabihin. Yan. Ibig sabihin, ito yung katotohanan. Ang sabi niya kasi, dahil kay Kristo tayo kapwa nakakalapit sa presensya ng Ama sa pamamagitan ng isang Espiritu. Ibig sabihin, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kaniyang sambahayan. Kabilang na kayo, kabilang na kayo sa kaniyang pamilya. Hallelujah, purihin ang ating Panginoon, mga kapatid. Bago sabihin ang pamagat ng ating mensahe, tayo ay sandaling manalangin sa ating Panginoon Ama. Patuloy kami lagi nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Kailangan namin ang iyong rema, kailangan namin ang iyong presensya. Nagtuturo sa amin at patuloy na magbibigay, Panginoon, ng mensahe. Hallelujah, na panghawakan at patuloy na ikagagalak, ikalalakas, ikatibay ng puso at pananampalataya ng bawat isa. Panginoon Jesus, ano na aming kalagayan, ano na aming masabi, Panginoon, mapag-usapan ngayong tanghali. Pagbukuloy mo kami ng isang Espiritu, Panginoon, na nandoon ang pagkakaisa, nandoon ang pagpapasakot, nandoon ang pag-ibig namin sa iyong gawain, sa aming bilang magkakapangin, Panginoon, ayon sa iyong dakilang utos. Panginoon, hindi namin ito magagawa sa aming sarili. Tulungan mo kami maunawaan namin, ma-apply namin ang iyong salita, panghawakan namin, habang kami nalilingkod, habang kami naghihintay sa iyong labit na pagpapalik. Panginoon Jesus, muli kong pinadalangin sa iyo. Anong gawa ng demonyo, anong gawa ng kaaway, Panginoon, hallelujah. Anong mga antok, anong mga kapaguran ng aming katawan, anong mga pagkapuyat, Panginoon, na pwede makahala upang hindi kami makapakinig ng maayos, Panginoon. Sawayin niyo po Diyos sa pangalan ng Panginoon Jesus na mapapagay sila. At patuloy, Panginoon, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng kalakasan, focus at atensyon sa iyo mga salita, Panginoon. Salamat at ilang Diyos. Ito ang aming panalangin na may pagpapasalamat at titiwala. Ikaw na pong bahala sa titirang oras, Panginoon, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sabihin natin ating katabi, yakapin natin kung hindi natin kung maaari. At sabihin natin sa Kanya ang pamagat ng ating mensahe. Kaya magkakaroon ko mga kapatid na here's your family. Your family. Tagalog, mga kapatid, para mas ramdam niya. Nandito ang iyong pamilya. Nandito ang iyong pamilya. Ay sinabi natin, narito ang iyong pamilya. Narito ang iyong pamilya. Kumisi natin siya, mga kapatid, kung ayaw kung siya naniniwala Di, sa kanya. Dito na nga. Dito na nga. Ang iyong pamilya, kapatid. Daddy. Hallelujah, hallelujah. Puri ang ating Panginoon. Amen. Praise God. Ako po po tayo lahat, mga kapatid. Here's your family. Sa mga
nakasama ko dito sa una at pangalawang taon ng paglilingkod sa Gagmay, meron na rin ako na ituro mga kapatid na pangangaral na pamagat ay We Are a Family. Na tayo ay pamilya sa ating Panginoon. Pero ngayon ay nagbigay ang Diyos mga kapatid ng isang pamagat related pa rin sa family, pero gustong ituro ng ating Panginoon na may gustong ipaunawa sa atin ng Panginoon na hindi lang tayo basta pamilya. Mismong nandito ang iyong pamilya. Mismong narito ang iyong pamilya. Noong tanggapin natin ang ating Panginoon Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay na nangyari sa buhay natin nung tayo magsisi ng kasalanan at mapabautismo sa pangalan ni Jesus sa tubig sa kapagpamatawad ng ating kasalanan, nagkaroon tayo ng relasyon sa ating Panginoon Jesus. Kaya ang sabi ng Juan, Kapitulo 1, talatang 12, tayo na mga sumampalataya tumanggap sa Kanya pinagkalooban ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, magmula ngayon, pag tanggapin natin si Jesus Cristo at pumasok siya sa ating puso, tayo ay Kanyang anak at siya ang ating ama. Tayo ang Kanyang anak at siya ang ating nag-iisang tatay. Pagkamat ako'y kumakatawa sa iglesia ito bilang magulang o bilang ama sa pananampalataya natin sa paglilingkod sa espiritual, pero tayong lahat ay merong iisang ama na kinikilala at kumakandili sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya tayo lahat na tumanggap sa Panginoon, bagamat iba-iba ang dialekto, may mga Bisaya, Puyonon, may mga Tagalog, mga kapatid, may mga Tagbanwa, may mga Badyaw, may mga Muslim marahil sa atin, pero tayong lahat, kung tinanggap natin si Kristo sa ating buhay, tayo ay naging magkakapatid. Amen. Kaya ang tawag sa atin, kapatiran. Amen. Kaya ang tawag sa atin, mga kapatid, ay kapatid. Kapatid na Roderick. Kapatid na kapatid na Ray. Praise God. O dapat nga, Kari. Sa iglesia, Kari. Hindi naman masama gamitin ang ka sapagkat shortcut ito ng kapatid na. Kari, Kajit, parang aso. Kajit, ade. Kalay. Praise God. Kani, Kajoy. Ano may mas malala dito? Kamel, pwede ba? Kamelda. Medyo maganda-ganda pa kayo na, di ba? Kamelda. Kasoy. Sabi niya, mga kapatid, kasoy. Kung pwede, pero hindi nararapat. Kapag hindi ka kasoy, ikaw ay tao. Amen? So lahat tayo, iba-iba man ang ating lahi, iba-iba man ang ating dialekto, nung tanggapin natin ang ating Panginoon, tayo ay naging magkakapatid at isang pamilya sa Panginoon. Hallelujah. Amen? Amen. Kaya nga, pinaglilingkod natin, alam ni Father Raymond, pag nag-uusap kami mga kapatid, na nag-uusap namin siya kada linggo, lalo kapag may mga kabataan sinusundo at susunduin. Alam niya kung paano kami nag-uusap mga kapatid at nagpaplano para sunduin yung mga kabataan, sunduin itong mga young people natin mga kapatid. Kasi para sa amin at para sa akin, bilang naglilingkod sa Diyos at bilang kinaabagan ng ating Panginoon at bilang tumatayong tatay na rin sa pananampalataya, hindi ko maating ng aking mga anak o ang aking mga miyembro ay hindi ko kasama sa pagsamba. Amen? Amen. Kaya ginagamitan namin ng paraan, nag-uusap kami, paano masusundo. Kasi nga, tayo ay iisang pamilya. Di ba, mga magulang, pag hindi nila kasabay yung mga anak nila kumakain, kayo po ay nagagalit sa kanila. Hanggat maaari ay gusto nyo antayin silang kumain sapagkat ang katwiran po ninyo, sama-sama tayong nagutom, sama-sama tayong kakain. Amen. At bilang iisang pamilya, hindi makatwira na ang magulang mauna o ang anak mauna tapos ang magulang mahuli o ang anak ay mahuli. Maganda talaga at makita na ang isang pamilya ay sama-samang kumakain. Ang problema minsan, sama-sama kumakain pero hiwa-hiwalay pag naghugas. Hindi ko alam kung nakakalit ang mga magulang. Sabay-sabay nung nag-pray, sabay-sabay nung kumain, pero nung bandang dulo, kanya-kanyang hiwalayan Kasi ang katwiran, mahuli ka, ikaw ang mahugas. Pero ibang
sa akin yun, mga kapatid. Bilang isang pamilya sa ating Panginoon, mga kapatid, napakaganda kasi isipin na tayo ay nagmamalasakit, na tayo ay nagsusuportahan, na tayo ay nagtutulungan bilang pamilya sa ating Panginoon. At dahil pamilya tayo sa iglesia ito, meron man tayong pagkakaiba, maaaring iba sa atin mas mayaman kaysa sa isa. Sana all. Mayroon man iba ito mas talentado kaysa sa isa, mayroon man ito mas maputi kaysa sa isa, mas may maitim kaysa sa isa. Lahat po tayo ay iisang pamilya sa ating Panginoon. Amen. Sa ayaw niyo po sa hindi, pamilya tayo, mga kapatid. Sabihin sa katabi, wala ka nang magagawa. Wala ka nang magagawa. Pamilya na tayo. Hallelujah. Kapatid mo na siya, kapatid ka na niya. Wala na po tayong magagawa doon, mga kapatid. Maaaring meron kang gusto na hindi ko gusto, at meron akong gusto na hindi mo gusto, pero tayo ay iisang pamilya sa ating Panginoon. Bagamat ang pananampalataya natin ay sinusubok at minsan ay nasa taas, ang ibang kapatid ay nasa baba, minsan naman ang isang kapatid nasa baba, ang isa naman nasa taas, minsan ang isa ay katatapusan ng pagsubok, ang isa nasa pagsubok. Amen. Tayo ay iisang pamilya sa ating Panginoon. Amen. Ikaw man ay young people, ikaw man ay nanay, ikaw man ay tatay, tayo ay iisang pamilya sa ating Panginoon. Ikaw man ang mas nahihirapan ngayon o hindi, nasa kalagayan maayos ka man o hindi, tayo ay iisang pamilya sa ating Panginoon. Mana ba, hindi talaga natin dapat pabayaan ng isa't isa sa panalangin at suporta, moral, spiritual, financial at emosyonal. Pero naniniwala ko mag-a-agree kayo lahat dito, mga kapatid. Pastor, walang problema, tubo lang ako sa emosyonal. Amen. Walang problema, Pastor. Kailangan nila tulong sa emosyonal. Nandito ang aking teka. Pastor, Panginoon, nakahanda sa kanila. Nandito ang aking kamay para tuwakit sa kanilang balikan. Pero pag usapin pera, Pastor, huwag mo na kawasahan dyan. Hallelujah. May pinapalaya. Amen po. Bakit ang katira natin? Totoo din naman. Problema mo pera, problema ko rin pera. Problema pinansyal, problema ko rin ay pinansyal. Pero mga kapatid, sa ating Panginoon, hindi natin inaangat ang iglesia nito. Sa Diyos ang papuri, mga kapatid. Amen. Ito yung bagay na nakita natin, nakita ng ibang tao sa atin, na meron tayong pagkakaisa. Amen. Na meron tayong iisang Espiritu ng ating Panginoon. Amen. Amen? Nakita nila, naalala ko may nakapagsabi sa akin na may nakapagsabi sa atin sa labas, sana all. Ay, gano'n mga kapatid. Hindi natin tinataas sa ating pamunuan, hindi natin tinataas sa ating simbahan, mga kapatid. Kundi nangyayari ang mga bagay na yun kasi nga meron tayong tinanggap na isang Espiritu sa ating Panginoon. Amen. Actually, sa ganang ating sarili naman, ang hirap din kasi naman magkaisa. Kasi nga, meron tayong kanya-kanyang paniniwala. Meron tayong kanya-kanyang katira. Sabi ko, may gusto ako na hindi mo gusto. Meron kang gusto na hindi mo gusto. Minsan, hindi ko tayo magkasundo. Pero ganun pa man, nagkakaisa pa rin tayo, nagdubok pa rin tayo, nagtutulong-tulungan pa rin tayo. Dahil meron tayong iisang Espiritu. Tinanggap ko isang Espiritu, tinanggap ko isang Espiritu. Tinanggap ko yung tunay na Espiritu, tinanggap ko tunay na Espiritu. Amen. Kaya iisa pa rin tayo, mga kapatid. At nagkakaisa pa rin tayo, nagtutulungan pa rin tayo, hindi sa ating sarili, dahil ito yung nais ng Panginoon sa ating pong buhay. Kaya mga kapatid, napakagandang isipin, lalo na po sa ating mga baguhan. Good news po ito sa inyo, mga kapatid. Ilan man po sa inyo, hindi man po kayo welcome sa inyong mga pamilya. Ilan man po sa inyo, hinusgaan ang inyong mga kamag-anak. Ilan man po sa inyo, mga kapatid, ay hindi pinahamalagaan ng inyong kamag-anak o tinuturing na kadugo mismo, mga kapatid. Pero isang mabuting balita para sa inyo, para sa ating lahat. Meron tayong pangalawang pamilya sa iglesia nito na tinawag ng ating Panginoon. Na makakaunawa ng iyong kainaan, makakatulong sa iyong kagulangan, makakaagapay mo sa iyong kainaan, makakaagapay mo mas kailangan ka ng tulong, makakaagapay mo mas kailangan ka ng prayer. Pag nangailangan ka ng agapay, kahit bigas, wala nag-amen. Sabi niya. Ano talaga yun eh, Pastor, basta emosyonal, Pastor, nandito kaya, Pastor. Pero pag pera, Pastor, ikaw ang bahala dyan. Ay, di ko rin kaya yan, mga kapatid, di tayo mayaman. Hallelujah.
Amen? Hallelujah. Pero naniniwala tayo mga kapatid dahil din sa Diyos. Minsan kahit wala na, meron pa. Man. Amen? Amen. Kasi, bakit? Ito yung kahalagaan pag may Holy Ghost ka eh. Amen. Lord, pambigas na lang ito eh. Hindi, ibigay mo. Nangungusap sa atin, ibigay. Nakaraang gawain, saksi ako sa aking, kasi kami din ay sinasalapi naman, natukulang din sa financial mga kapatid. Ang hawak na nanay ko, Sabado, 700 pesos. Bumulong, may tinig na sabi, iabot mo yun sa kapatiran. 500. Pinakontin siya, 500. Bigay. Bigay, dala natira. 200. Ito pa, nasibay naman ang Panginoon, may bigas pa rin naman. Pero alam niyo, nakakagulat doon mga kapatid, nakita sila ulit. Kapag yan ito, Pastore, nakita sila ulit. At ang sabi niya, Pastor, alam mo, salamat sa Panginoon, nag-abot ka. Kasi nung oras din yun, pupunta kami ng Rojas. Emergency, wala kaming kapera-pera. Sabi niya, hindi ako yung kapatid. Isip ni Mama, siya na kasi hindi ko rin gusto ibigay, hindi kasi kailangan ko rin. Pero dahil mayroon conviction ng ating Panginoon, nagagawa natin. Ganun ka makapangyarihan yung sa itang pamilya. Amen. Ganun ka makapangyarihan sa itang kapamilya, kapatid sa Panginoon. Minsan di natin kaya, pero nakakaya. Minsan imposible, pero posible. Dahil sa Diyos na aming pinagdiriwang. Amen. Amen. Hallelujah. Naranasan po natin i-reject tayo ng tao. Maraming naranasan na iba sa atin, mga kapatid, tagihan ng kanyang sariling pamilya. Hallelujah. Hindi masuportahan, diniscriminate ng kanyang pamilya, mga kapatid. Pero isang mabuting bagay, nagtalaga ang Diyos na nagkalawang pamilya. Na pwede nating mahinga ng tulong, na kahit hindi man tayo makapag-open sa ating mga kamag-anak, mayroong mga kapatiran, mayroong 2, 3, 1, na pagkakatiwalaan po tayo. Para ano natin yung ating nararamdaman, maibsan yung nararamdaman, mga kapatid. Amen? Kaya sabi ko po kay Nanay Melda, nakarasan ko, Nay, patuloy ka sa Panginoon. Kasi kahit hindi ka man nadadalaw ng mga anak mo, hindi ka man nabibigyan ng panahon ng mga anak mo, meron kang kapatid sa Diyos na naghihintay sa iyo. Amen. Hindi man namin ito masabi palagi, pero hinihintay ka namin sa pagsamba. Inaangkay natin ang bawat kapatiran na magsimba. Kasi nakakalungkot mga kapatid na hindi natin makasama ang ating mga kapatiran sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Amen? Isa nakakayang magkwento sa iba, sa pamilya natin kasi feeling natin, at hindi naman natin feeling talaga, naranasan natin hindi tayo pakinggan. Naranasan natin, imbis na tayo ay pakinggan, imbis na tayo tulungan, tayo ay pinagtawanan pa. Tayo ay nila dyan kasi kakalipat-lipat pa naman niya yan eh. Hallelujah. Hallelujah. Sisisihin pa yung ating paglilingkod sa Panginoon. Bahagi na nakakatawa pero nakakaiyak sa kabilang bahagi. Kasi hindi nila naiintindihan yung ating ginagawa. Hindi nila naiintindihan para bang tayo talaga ang nag-interest na lumipat. Kayo tumugon lang naman tayo sa tawag ng Diyos na tayo ay maglingkod sa tamang paglilingkod. Maglingkod na palataya sa isang Diyos sa tamang paglilingkod na kung saan ay kalayaan, na kung saan ay kagalakan, na kung saan ay pagbabago ng buhay. Pero minsan na masama tayo mga kapatid. Hindi po tayo naiintindihan ang ating mga kamag-anak. Pero hindi nagkakamad ang Diyos. Hindi aksidente na tayo tinawag ng Panginoon sa paglilingkod na ito. Kasi gusto ipakita sa atin ang ating Panginoon. Hindi lamang sa mga taga-Efeso, kundi sa mga taga-Dagmay din. Na dahil kay Kristo tayo ay iisa ng pamilya sa Panginoon. Ikaw man ay iniwanan ng mahal sa buhay. Meron kang pamilya sa church. At pwede mong ituring na kapatiran at pamilya. Amen? Amen. Pero ito'y katotohanan din sa buhay natin mga kapatid. Sa pamilya may nagsasabi ng totoo. Sa pamilya may pagkatama. Sa pamilya may pagtutuwid.
Kilala po ako ng marami dito, mga kapatid, dito nang po ikinukublihan. Ako po ay bilang pastor ng iglesia ito, yung mali talaga, pinupuna ko yan, mga kapatid. Pag hindi tama sa paningin ng Panginoon, pag hindi tama sa paningin natin lahat, mga kapatid, alam yan ng marami, saksiyan ng marami, mga kapatid. Hindi ko po talaga yung sinasakayunan. Lalo na pagka hindi pabor sa lahat, mga kapatid, hindi po tayo perfectong tao, hindi po ako perfectong pastor. Meron din ako mga maling desisyon, meron din ako mga maling nagawa, maling nasabi. Pero ganun pa man, mga kapatid, bilang pamilya, napakahirap sa isang pamilya na paplastikan. Kaya minsan kahit masakit sa isang pamilya, sabihin mo yung bagay na yun, sinasabi mo alang-alang sa pagiging pamilya. Kasi ang pinangugutan natin, pamilya tayo dito. Hindi tayo magkaibang tao. Walang ibang magsasaway sa anak kundi magulang. Walang ibang magkatama sa magulang kundi ang anak. Walang magsasabi sa magulang ng problema kundi ang anak na nasa loob ng tahanan. Walang magsasabi sa anak ng problema kundi ang magulang na kanyang kinakandili. Amen? Kaya bagamat nagpapasalamat tayo sa Panginoon, bagamat nandun, dumaan tayo sa maraming pagtutuwid, dumaan tayo sa maraming pagtatama, dumaan tayo sa maraming koreksyon ng ating Panginoon. Naramdaman natin, Lord, salamat, may nagmamahal sa amin, may nagmamahal sa akin. Salamat, Panginoon, meron kaming kapatiran. Salamat, Panginoon, meron kaming pastor na nagtuturo ng tama sa amin para makabuti. And I agree, mga kapatid, minsan napakasakit sa akin sabihin ang bagay na yun. Napakasakit itama ang bagay na yun. Pero alang-alang sa pagiging isang pamilya. Di ba, tingnan niyo, mga anak. Pag ang mga anak nagpasaway sa lipunan sa barangay, ano sasabihin ng tao? Di ba yan yung anak ni? Pag may nagawang tama at may nagawang mali ang anak, babalik sa magulang. Amen. Pareho man, mabuti man o masama ang ginawa ng anak, babalik sa magulang. Yan pala yung anak ni ano? Yan di ba yung anak ni ano? Babalik sa magulang. Amen? Babalik at babalik sa magulang. Kasi na sila yung tumatayong leader ng pamilya. At napakahirap, mga kapatid, na meron kong masasabi sa atin ang mga nasa labas na anumang hindi perfecto. Hindi perfecto. Pero napakahirap, alam na natin yung tama, pero may nasasabi pa rin sila sa atin kasi hindi natin ginagawa. Gusto talaga tayo. May gusto nyo ating pamunuan, may gusto nyo ating leader, may gusto nyo ating namumuno sa atin, mga kapatid. Kasi nga, alam natin minsan yung tama, pero hindi natin ginagawa. Amen. Pero dahil alang-alang sa pangalan ng kapatiran at pagiging pamilya, minsan napakahirap. Di ba, mga anak, ang mga magulang sa mga anak, kahit napakasakit aluin ng mga anak, pinapalo po natin. Kasi tayo rin po ang babalikan pag hindi sila na-disiplina. Tayo ang sasakit ang ulo natin pag hindi natin sila na-disiplina. Tayo ang gugustuhin ng tao, ganyan mo pala pinalaki ang iyong anak. Pag hindi natin sila na-disiplina. Amen. Pero dahil pamilya tayo, dahil magulang ka nila, dahil anak mo sila, kahit masakit para sa iyo disiplinahin, dinidisiplina mo. Kahit napakahirap sa iyo sabihin, sinasabihan mo. Tinatama mo dahil mahal mo. Amen? Amen. Kaya alam niyo, mga kapatid, sa biyaya ng Diyos, sa pagpapatuloy na ating ministeryo sa lugar na ito, napatunayan kong lubos, kailangan natin ng isa't isa. Ang ilang people, kailangan nila ang kapwa nila yung people. Maging kapwa ng nanay, kapatiran. Ang mga nanay, kailangan din nila ang young people. Ang mga tatay, kailangan nila ang kanilang asawa at mga nanay, kailangan din nila ang young people. Kailangan natin ang isa't isa. At bilang pastor sa lugar na ito, hindi magiging ganito ang iglesia ito, hindi magiging ganyan ang naitanim sa isipan ng maraming tao kung hindi kayo sumuporta, kung hindi kayo tumulong, kung hindi kayo nag-abot ng kamay, kung hindi kayo nag-abot ng hakbang ng inyong paa, kung hindi kayo nag-open ng inyong sasabihin sa inyong labi. Talagang kailangan natin ang isa't isa. Kasi hindi magpo-function, hindi gagana ang isang bagay kung hindi o kung wala siyang kasama. Gamitin natin yung kasi ilustrasyon, yung walis tingting o walis bangko.
Hindi siya gagana kung mag-isa lang siya. Pero kapag focus, kahit napakaraming kalat, kaya niyang dalhin. Yung rek, pag isa lang yung kamay ng rek, hindi makakadal ng kalat. Pero pag sama-sama yung rek, napakaraming ngipin, kahit napakaraming tumpok na kalat, kaya niya tipunin at kaya dalhin sa isang bahagi. Amen? Ganon ka-importante, ganon kahalaga mga kapatid, na meron po tayong pamilya. Sabihan sa ating katabi, kailangan kita. Ngayon, kailanman. Ay, kata pala yun. Sorry. Including chapter 4. Kailangan kita ngayon, kailanman. Kaya mga kapatid, ito ang ating pamilya. Ang tanong ko dito, tanggap niyo po ba na ito ang ating pamilya? Hallelujah. So mga kabataan natin, tanggap niyo ba na ito ang inyong pamilya? Amen. Parang hindi ako maniwala. Sabi ni Brother Marlo, Brother Ray, sabi niya, tanggap niya daw. Parang hindi ako maniwala kasi may dila sa dulo eh. Joke lang. Pwede bang kapiin natin ating katabi mo sabi natin? Wala ka ng choice, kapatid. Wala kang Kapatid mo talaga ako. Wala kang choice. Ako yung pinakatatay mo sa lugar na ito. Hallelujah. Amen. Nawa, tanggap natin na ito ang ating pamilya. Tatay Jaime, ay, tanggap niyo po na ito ang inyong ikalawang pamilya. Alam ko po ang magsama sa pamilya, alam ko po tanggap nila na ito ang kanilang ikalawang pamilya. Kaya nga sila sumasama sa akin sa mga gawain. Kaya nga, kaya alam ko naniwala din sila sa ating sinabi, sa ating tinuro. Dahil nakita nila mga kapatid na talagang binasabihan ng Diyos, may pagkakaisa at may Espiritu ng Diyos na namamagitan sa atin. Kaya naipipili, tanggap niyo po na ikaw yung dalawang pamilya. Oo, habo. Oo. Alam mo, habo mo. Alam mo. Wala, gano'n pala. Alam mo gano'n. So, tanggap ka rin namin na eh. Actually, matagal na namin hinahanap eh. Matagal na namin hinintay. Sabihin natin, Panginoon. Naalala niyo kung nagkakasama tayo doon, sa mga kapatid sa Taguyon, naimbitahan ka namin noon na dumalo sa gawain ng Panginoon. Pero hindi namin sukat kalain, tagadag may karipan. Di ba? Akala natin taga-Jamila talaga sila. Pero nagulat tayo, taga-din. Diyan din naman pala sa sukot. Sila Nanay Pibi. Tatay Jaime, hindi natin ito na napaloob ng mga nakaraan. Tignan mo, sabihin ng Panginoon. Tatlo. Sabihin ng ating Panginoon. At mga kapatid, nawa, tanggap niyo po ang inyong ikalawang pamilya. Nay, Tay, Jaime, Nay Pibi, nawa, tanggap niyo po ang inyong ikalawang pamilya. Bad news po, hindi po perfecto ang simbahan ito. Hindi po perfecto ang mga nagsisimba dito. May kainaan po kami, may kainaan po. Sumasablay po ako mga kapatid. Sumasablay po ako. Nagkakamali po tayo. Pero hindi nagkakamali tumawag sa amin. Kaya sa pilaya ng ating Panginoon, nakita ko rin naman, naranasan ko rin naman. Pag kailangan niyo ng suporta, maasahan niyo po ang iglesia nito. Amen. Pag kailangan niyo ng kausap, maasahan niyo po ang iglesia nito. Amen. Pag kailangan niyo ng akaunting, kasama niyo po ang iglesia nito. Pag kailangan niyo sa lalaki, kasama niyo ang iglesia nito. Hindi perfecto ang simbahan nito mga kapatid. Hindi perfecto yung pastor dito. Hindi perfecto yung mga tao dito. Pero perfecto yung Diyos namin pinag-iinitan. Amen. Hallelujah. Kaya tayo makakaas. Sa biyaya ng Panginoon, gusto namin sabihin na may paggalang ng ibig. Kaya namin kayong tulungan sa abot na aming makakaya. Kahit hindi po kami perfectong tao. Kahit may kainaan po kami. Kung kailangan nyo ng agapay sa abot na aming makakaya. Nariyan po kami mga kapatid. Alam pa ba natin ang ating Panginoon? Hallelujah. Alam niyo po, si Apostol Pablo,
Kilala natin sa Apostol Pablo bilang apostol, siya ay missionary ng ating Panginoon. Siya ay nag-mission sa iba't ibang lugar na hindi napuntahan ng ibang apostol. Kanya-kanya sila mga kapatid. Isa sa mga na-mission ni Apostol Pablo ang Thessalonica. Ang mga tao dito mga kapatid ay kalahating Hudyo at kalahating Hintil. Si Apostol Pablo bilang misyonaryo, nandun mga kapatid, nag-mission siya, nangaral siya ng Panginoon at kayo ng Iglesia sa Thessalonica. Kaya pangalan ng Thessalonica, FCJC Thessalonica. Branch natin. At sa pangangaral, pagtuturo, pag-mission ni Apostol Pablo, napamahal siya sa taga-Thessalonica. Pero dahil meron siyang mission na hindi siya mananatili doon, kundi siya ay tanim or church planter, tagapagtanim lang ng iglesia, taga-mission, tagapangaral ng ebanghelyo, kailangan niyang umalis. Pero alam niyo, isa sa mga napakagandang karakter ni Apostol Pablo, kahit hindi niya nakasama yung taga-Thessalonica, nagpadala siya ng subok sa ngalan ni Timoteo. Buksan natin ang Biblia sa unang Thessalonica 3:5. Sabi niya, kaya nga, na hindi na ako makatiis ay nagpadala ako riyan ng sugo upang alamin ang kalagayan ngayon ng inyong pananampalataya sa Panginoon. Anong ugat? Pananampalataya. Hindi niya daw matiis ang mga taga-Thessalonica at nagpadala siya ng sugo, si Timoteo, para alamin ang kalagayan ng kanilang pananampalataya. Anong pasiyan ng Apostol Pablo? Nag-aalala ako na baka nalin lang na kayo ng dyablo at kung magkagayoy, mawawala ng kabuluhan ang aming pagpapagal. Ang naging pasiyan ng Apostol Pablo, hindi lamang dahil misko na kayo, na ang kanyang pasiyan talaga, nag-aalala ako na baka ang aming pinasimulan sa inyong buhay ay hindi magpatuloy dahil merong dyablo. Alam kasi ng Apostol Pablo na si Satanas ang pinaka-numero unang gusto niya pabagsaki sa buhay ng isang Kristiyano, pananampalataya. Amen. Kaya maging ako rin bilang inyong lingkod, hindi naman tayo perfecto na nakapagbisita, pero pag nalaman natin hindi nakapagsimba yung kapatiran, pinupuntahan agad natin. Kasi baka nagtagumpay ang gawa ng kaaway at ang dyablo ay patuloy na nagbibigay ng kainaan buong sa kapatiran. Kaya ito yung nagbigay ng hamon kay Apostol Pablo na ipadala si Timoteo para kamustahin ang mga taga-Thessalonica. Kaya talagang napakaganda bilang pamilya, nandun yung pag-monitor na ginagawa ng mga magulang sa mga anak. Binomonitor ng mga magulang ang mga anak kasi nga meron silang tungkulin na alagaan at gabayan ang kanilang mga anak. Naniniwala naman tayo na walang magulang na hindi nagbabantay o hindi nagnanais ng kabutihan sa kanyang anak. Amen? Kundi tayo ay gumagawa sa tulong ng ating Panginoon. At napakaganda rin isipin bilang pamilya sa ating Panginoon, nandun yung ating pakialam, nandun yung ating malasakit mga kapatid, nandun yung ating suporta, nandun yung ating pag-alalay, nandun yung pagtutuwid, nandun yung pagpapaalala bilang pamilya na iisa sa ating Panginoon. Nagpapasalamat din ako sa ating Panginoon sapagkat ang iglesia natin sa lugar na ito ay isa sa mga pinanguhugutan lakas ng ating mga kapatiran. Amen. Pwede po ba magtaas ang kamay sa mga kapatiran na sasang-ayon sa atin na ang iglesia na ito pinanguhugutan nila ng lakas at inspirasyon? Amen. Halos lahat naman tayo ay akyari sa bagay na ito mga kapatid. Naalala ko yung nangyari kay Nanay Mary Ann, yung sa kanyang pamilya. Hindi naman natin gustong buksan, pero nakakatuwang isipin na hindi man sila naging okay ng kanyang pamilya. Pero salamat sa Panginoon, mayroong pangalawang pamilya na nahugutan ng lakas si Nanay Mary Ann. Amen. Ilan sa mga kapatid natin dito, mga kapatid, may naging conflict din sa kanilang pamilya. Pero salamat sa Panginoon, naging hugot at naging lakas nila ang iglesia ito, ang paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nasabi ko mga kapatid kanina, hindi man po perfecto ang church na ito, ang mga nagsisimba dito, pero kasama niyo sa ito mga kapatid, hindi lamang sa saya, maging sa lungkot din. Amen. Hindi lamang po sa ginhawa, kundi sa kahirapan din. Hindi lamang sa kagalingan, kundi maging sa sakit din. Sama-sama tayo bilang iisang pamilya sa ating Panginoon. Kaya napakaganda, ipagpatuloy natin ito mga kapatid. Dumating man yung 30 years, hallelujah, ng ating paglilingkod sa Panginoon. At naman tayo ng pagbabalik ng ating Panginoon, ipagpatuloy natin ang ating magandang samahan dahil ito ang nakakita sa atin ng maraming tao. Hindi ka rin?
Ito yung nakita sa atin ng ibang tao. Alam ko, agree kayo lahat ito mga kapatid. May mga nagsabi sa inyo, buti pa kayo dyan. Buti pa sa inyo. Hallelujah. Sa Diyos ang papuri mga kapatid. Buti pa kayo marunong umalalay. Buti pa kayo marunong magmalasakit. Buti pa kayo nagbibisita sa amin. Buti pa kayo nakakaalala sa amin. Amen. Yung pamilya namin, pamotor-motor na lang. Pamilya. Ay, di na alam din sila kitin mga kapatid. Amen. Yung pamilya namin, in-enjoy na yung pera. Enjoy na lang. Pero kami nakalimutan. At nakakatuwa. Yun nga, nakakatuwa. Na kahit hindi tayo perfecto. Na kahit nagkakamali din tayo. May mga sablay tayo dito. Pero pinanguhugutan pala nila tayo ng lakas. Amen. At nakakita pa rin sila ng positibong bagay sa buhay natin. At buti pa kayo dyan. Buti pa ito. Buti pa kayo. Naaalala nyo kami, nagmamalasakit kayo sa amin, hindi natin tinataas ang ating sarili, mga kapatid, natin tinataas ang ating church sa Diyos. Ang papuri, mga kapatid. Kaya nga nakita ko, napakaganda pala pag ito'y pinagpatuloy. Kaya na ating panalangin at vision sa lugar na ito na, Lord, ang iglesia ito ay maging bukas na pintuan sa mga taong hindi welcome sa kanilang pamilya, hinusgahan ng kanilang kamag-anak, pagod na sa kasalanan, pagod na sa makasanlibutang gawain, Panginoon, maging bukas na pintong iglesia ito para ang lahat ng mga tao yung nakapasok. Amen. Praise God. At purihin ang Diyos, may mga pinapasok ang Panginoon, mga kapatid, at naniniwala tayo, meron pang ipapasok ang ating Panginoon. Kaya tama lang magkaroon tayo ng magandang relasyon bilang isang Kristiyano, mga kapatid. Kaya tama lang magkaroon tayo ng magandang relasyon bilang mga kapatid, bilang isang pamilya sa ating Panginoon. Kaya ang sabi ng Apostol Pablo sa unang Thessalonica chapter 4 verse 9, tungkol naman sa pag-ibig na dapat iukol sa mga kapatid sa pananampalatayang hindi na kailangan paalalahanan pa kayo dahil itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo mag-ibigan. Sa kapatid, ang pag-ibig hindi talaga to masyadong tinuturo. Kasi ang pag-ibig magbubunga yan. Amen. Hallelujah. 5:22 ng Galasya. Ang bunga ng Espiritu Santo ay pag-ibig. Numero 1, ang bunga ng Espiritu Santo pag-ibig. Kaya kahit hindi na ito ituro, pag tinanggap mo ang totoong presensya ng Diyos, may pag-ibig, may malasakit sa pamilya ng Panginoon. Palakpakan ng Panginoon. Sana po kayo mga kapit, tumalikot po ako. Nanay, pasensya na ako. Nanay Pia. Sabi ko nang unang linggo ko dito ng si Nanay Pia. Ano kayo reaction na Nanay Pia? Kasi kaingay dito ko. Nalikot. Kaya ito talaga ako po, kung may bulate, hindi. May bulate. Hindi, ito po talaga pagka mga kapit. Pagka nai-enjoy mo yung mga kapit. So, nawa, ay hindi po kayo maibahan. So, okay lang mga kapatid? Nandiyan pa ba kayo? Hallelujah. Pero tigit sa atin sa lugar na ito ay halos magkakalapit pa ang kamag-anak, di ba? Amen. Halos magkakalapit pa ang kamag-anak dito mga kapatid. Ewan ko lang yung Rivera kung kamag-anak niyo. Kamag-anak ba yung Rivera? Ang alam ko Dayong. sabi malapit-lapit ko ata na hindi. Parang nag-aagaw yan pero hindi sa Layo lang mo. Kaya, so, pero okay lang kahit hindi ka man pamilya ng Rivera. Pamilya pa rin tayo. Hallelujah. Lahat lahat sa atin dito ay halos magkakamag-anak mga kapatid. Napakagandang makita na hindi lang tayo magkakapamilya sa laman ng dugo, kundi magkakapamilya sa Panginoon. Kung iisa ang ating paniniwala, iisa ang ating hangar, iisa ang ating misyon, mga kapatid. Kaya ito yung sabi ng Apostol ni Haring David sa Awit chapter 133, mga kapatid. Gusto ko masabi sa King James Version. Awit chapter 133. Basahin ito ng mga kapatid. Maganda siya sabi dito eh. 133 ng awit. Verse 1, masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa magkakapatid na magsitahang magkakasama
sa pagkakaisa. Ang sabi ni Haring David, masdan nyo, napakabuti at napakaligaya sa magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Sa paligid natin at palagay natin bilang Kristiyano, napakaganda talaga to. Lalo pa kung lalabas tayo. Amen? Lalo pa kung makita to ng mga unbeliever. Lalo pa kung nakita to ng mga hindi pa natin kasama sa pananampalataya sa Panginoon. Masasabi nila, napakaganda pala, nakasama ang mga tao dito. Pero kami yung people no, sa Bukaya, nagsasabi lang no, sa amin na ang sarap, parang sarap nilang kasama. Ngayon, kasama talaga namin, kasama talaga nila. Kasama natin sa pananampalataya na kung Diyos mga rin mga pag-akil na dahil sa ating Panginoon. So, hindi natin alam yung mga tao sa paglabas natin. Hindi natin alam yung mga taong nagsasabi na parang ang ganda nila kasama. Amen. Parang gusto ko sumama sa kanila kasi andun, nabago yung buhay nila. Praise God. Nandun, may kagalangan sila na parang alam ko, hirap din yan sila eh. Alam ko yung mga pagsubok din sila. Alam ko yung mga problema din sila. Pero ano meron sa kanila? Na parang masaya pa rin sila. Nakaliti pa rin sila. Umabati pa rin sila sa amin. Nagubos sila pa rin sila sa amin. Pero ang hindi nila alam, hindi nyo sa ating sarili dahil sa presensya ng Diyos. Kasi ang pangalawang bunga ng Espiritu Santo ay kagalakan. Pag-ibig, kagalakan. Yun hindi yung kaya ng tao. Ang kagalakan yun, hindi nakabase sa circumstansya o problema. Ang kagalakan yun ay nakabase sa presensya ng ating Panginoon na tumataas sa ating mga buhay. Kung maganda sa ating paningin, mas maganda sa kanila mga kapatid. Hallelujah. Amen? Kasi alam nyo, alam ko mag-aagi kayo dito mga kapatid. Maging ating mga kapatid na pagbuhat. May mga Kristiyanong umalis sa paglilingkod hindi lamang dahil sa turo ng kanilang mga pastor. Gusto kong sabihin na may pagpapamuha kagalang. May mga Kristiyanong umalis sa pananampalataya hindi lamang dahil sa turo ng mga pastor. Hindi lamang dahil gano'n ang turo. Meron bahagi na kung bakit sila umalis kasi hindi sila welcome doon. Amen. Amen? Hindi nila maramdaman na sila ay pamilya doon. Hindi nila maramdaman na sila ay kapatiran doon. Kaya may mga taong hindi nila masisi, aalis talaga. Kasi kung hindi mo nga naman naramdaman sa sarili mong parte ka ng pamilya, bakit mo isisip ang iyong sarili? Pero minsan, ginagamit siya ng Diyos para dahil ka sa totoong pamilya. Amen. Para dahil ka sa tamang paglilingkod. Hindi lamang sa tamang paglilingkod, sa tamang kasamang naglilingkod, sa tamang pamilya, na kung saan matuturuan ka ng tama, magagalit ka ng Diyos, at maiintindihan ka sa iyong kahinaan, sa iyong kakulangan, sa iyong hindi pagiging perfecto. Hallelujah. Napagkitin natin kapatid, kita tayo doon na ano yung pasasalamat sa biyaya ng ating Panginoon na doon ang ating pagtulong, pagkagapay. Kasi maniwala, man kayo sa hindi maniwala ka tayo. Bakit namin ginagawa ito? Bakit ko ginagawa ito? Sa itong lalaki ako. Man, meron kasi akong nakikita na potential sa buhay mo. Amen. Amen. Na pwede kang magamit ng Panginoon. Hindi lamang sa lugar na ito, kundi sa pamilya. Amen. Amen? Kaya natataka ba, sinasama kita palagi. Ngayon, huwag ka na magtaka. Minsan hindi natin alam. Minsan nakaya natin, coincidence lang. Ay, nandito lang si Pastor. Ay, inaatangan ako ni Pastor para, kasi, kaya yan. Pero baka hindi mo alam, baka hindi na ako yun. Kaparaanan na ng Diyos yun kasi gagamitin ka ng Diyos. May plano ang Panginoon sa buhay mo. Baka pinapasa lang ng Diyos para sa iyo. Kasi may paggagamitan ka para sa Panginoon. Amen. Hindi ko pwede paunahan ang kalooban ng Panginoon. Hindi ako magkatalaga ng mga bagay na ito. Pero yamang ako'y alipin ng Diyos, sumusunod na ako sa amo natin. Kaya minsan may mga kwentuhan tayo, may mga sharing tayo, pero isipin niyo na mabuti.
Makakaparaanan niya ng Panginoon para ihanda kayo. At gamitin ng Panginoon bilang isa kang magagawa. Sapagkat lahat tayo dapat ay magamit ng Diyos. At bilang tao na pinakinahabagan ng ating Panginoon, gusto ko maipasa yung aking tutunan. Gusto ko maipasa yung aking naramdaman sa Panginoon. Gusto ko maipasa, mga kapatid ko, ano yung aking maaabot sa bulong na aking makakaya. Amen. Amen. Kaya sabihin sa katabi mo, magandaan ka lang. Hallelujah. Amen. Kasi kahit gaano kabata ang pastor nyo, tatanda din ako. Mamamatay din ako. Lilipas din ako. Yung kasariwan na meron ako, mga kapatid, babaho din ako. Lilipas ako, mamamatay ako, mga kapatid, hindi ko alam kung kailan, pero nawa sa pagbabalik pa naman, maabutan ko kayo. Kaya nga, binabalik natin. Kaya nga, ginagawa natin kung maaari, hallelujah, saan kung sino ang ibigin ng Diyos na meron pagkamitan, maipasa yung nasimulan. Amen. Para magpatuloy ang gawain ng Panginoon. Kasi, kaya na tayo mapasa ng magulang ang kanyang mana. Hindi naman sa kapitbahay, kundi sa kanyang anak. Bakit? Di ba ngayon yun? Kinakabahan. Mali mo, nag-excited sa inay. Kaya pala ako sinama ng ni Pastor kasi nag-excited sa inay. Hallelujah. Kaya minsan ang ating mga kapagagawa ay sinasabihan ko na gawin ninyo ang bagay na ito kayo muna. Kasi hindi natin alam. Amen. Alam niyo ako, pwede mo mag-alis dito, pwede mo mag-alis. Okay lang. Alam niyo ako, kahit bata pa ako, grabe, hindi daw kaging pala kang kumapit. Hindi ba lang mo UTI ito, basta pagka nakatakin, makapagayata ako, nakapagayata ako. Pati tuhod ko mga kapatid. Sabi ko, bata-bata ko, 25 pa lang ako, dami ko lang ano. So, na may magkakamapit, kung naka-wheelchair na ako isang araw, hindi magkaroon naman. So yun nga, hindi ko kasi masabi ang panahon. Amen? Kaya kasi sa matala ko na kapatid, makapag-bisita agad malakas pa. Bisita lang. Kasi pag hindi ko na kaya mag-bisita, alam ko maunawaan niya ako. Kasi pasok hindi na makapaglahat. Kasi pasok kasi, nangihinay ng tuhod. O, may meron tayong rason na kapatid. Amen? Malapat ng Panginoon. So, napakagandang isipin bilang isang Kristiyano naglilingkod sa ating Panginoon na tayo bilang mga anak ng Diyos nakakatuwang isipin na tayo bilang mga anak ng ating Panginoon. Hallelujah. Na makita sa buhay natin na tayo ay mayroong isang espiritu, mayroong pag-iibigan, mayroong pagmamalasakit, mga kapatid, bilang mga anak ng ating Panginoon. Na ito'y makikita ng maraming tao, na ito'y makikita, mga kapatid, ng maraming mga kababayan natin sa lugar na ito. Kaya sila maaakit din sila, mga kapatid, na sumama sa atin. Kasi ako naniniwala, kahit gaano pa kaganda ang simbahan, pag hindi maganda ang samahan, iiwan yan. Amen? Litin mo, kapatid. Hallelujah. Contact sa Facebook. Kahit gaano kaganda ang simbahan, kahit gaano kayaman ang kapatiran, pag hindi maganda ang samahan, aalis ka talaga dyan. Pag nakita ng Panginoon, meron kang magandang kalalagayan, dito ka, ilalagay ka ng Panginoon. Amen. Kasi minsan, aanin ng tao ang magandang simbahan. Maganda yun, pero aanin ng tao ang magandang simbahan. Aanin ng tao yung maraming kapatiran na mayaman, kung hindi naman maramdaman yung isang pamilya. Amen. Amen. Yung feeling na ampun ka, hindi mo mararamdaman yun. At pag nakita ka ng mga taong mahirap lang, pero maganda kasama,
Mahirap lang, pero mayroong presensya ng Diyos. Mahirap lang, pero kaya sumuporta. Naniniwala ko magkaka-interes ang tao, mga kapatid. Hallelujah, maniwala sa tinuturo natin at sumama sa atin, mga kapatid. Kaya ito, mga kapatid, sa mga sa mga nakaranas ng palayasin ng kanilang mga magulang. Pinag-presented G's na awit, chapter 1, chapter 27, verse 10. Itakwil man ako ng aking ama at ina, si Yahweh at sa akin ay mapaarugan. Amen. May mga sa atin dito, mga wala ng pamilya. Pero meron pa rin nasumpungan ang pamilya. Naalala ko si Sister Lendet nung bumuo yung kanilang pader na karaan ng Baguio Menteng. Bumuo yung kanilang pader na kapit. Wala pong ibang tumulong sa kanila kundi mga kapatiran. Tapos demolin niya sa apirawan ng fellowship doon, sabi niya, ang sakit isipin na sarili kong pamilya pero hindi man lang ako tinulungan, pero buti pa yung poblasyon. Sabi niya. Praise God. Ganon kasi yun, mga kapatid. Ganon kaganda na wala ka lang pamilya sa laman pero meron kang mas pamilya sa Panginoon. Amen. At kahit hindi ka manila pansinin, kahit hindi ka nila paalagahan, kahit hindi man kanila tulungan, meron kang pamilya sa church. Amen. Na kahit ayaw din nila pero gusto niya. Praise God. Hallelujah. Kahit ayaw din nila. Pero dahil gusto ng Panginoon magtulungan, gusto ng Panginoon magkaisa, wala magagawa tayo, mga kapatid. Amen? Amen. Tayo ay alipin ng Diyos. Lagi lang masusunod ang kalooban ng ating Panginoon. Sabi sa iyong katabi, ipanangkat mo ang iyong loob. Ipanatawag mo ang iyong loob. Narito ang iyong pamilya. Narito ang iyong pamilya. Hallelujah. Alam niyo po, bago ko tapos, naalala ko si RJ. Si RJ, mga kapatid. Ay sinabi niya, people. Nung nabalitaan ko, sa kaganayan, magkausap pa kami sa bayan. Nagkikuhan pa kami, nagkatawanan pa kami, mga biglang bumulagta yung isang malungkot na balita na si RJ ay na-accident. Nahimas-masan kami mula sa tawa hanggang sa lungkot at kaba. Isa lang pumasok sa isip ko. Sabi ko, Lord, nakita ko ang grabe rin tama sa Facebook. Sabi ko, Lord, bigyan ka ng pagkakataon ng aming kabataan. Ang yung people namin, ang kabataan mo, ito nandito ko sa Panginoon. Bakit? Sabi ko, babawal pa ako sa kanya. Gusto ko pa siyang alagaan, Panginoon. Gusto ko pa siyang suportahan sa gawain namin. May kaloob ang batang iyon, mga kapatid. May kaloob tayo at may kaloob din ang batang iyon sa paglilingkod sa ating Panginoon. At alam ko, hindi lang siya kapakinabangan ng church, kapakinabangan din siya ng pamilya. Amen. Kapakinabangan din siya sa school, sa kanyang mga klase, kasi napakagandang kasama ng batang iyon. Amen. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Kaya sabi ko, Lord, bigyan mo ng pagkakataon. Kaya doon ko na-realize, hindi natin hawak ang buhay natin. Hindi natin alam sa isang segundo, sa ilang minuto, sa ilang oras, kung ano yung pwedeng mangyari sa atin. Pero doon ko rin nakita kapag minanalangin para sa iyo. Amen. Doon ko nakita na kapag meron ka palang pamilya sa church, na kapag nagbabiyahe kami, nag-pray sa iyo, na kapag nagbabiyahe kami, nagtataas na kamay, ingatan mo ang aming kapatid na ito, ingatan mo siya, Panginoon, sa kanyang pagpasok sa trabaho, ingatan mo sa pagpasok niya sa school. Nandun yung pag-iingat ng Diyos. Kaya kahit gusto na tayo patayin ng kaaway kaagad, hindi kaagad nangyayari. Dahil sa biyaya at pag-ibig ng Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang mga pamilya sa church, Amen. na naniniwala tayo yung mga kapatid, nakakasurvive siya. Nakakasurvive at nakakasurvive at makakasurvive siya. Dahil may mga pamilya siya dito na nanalangin sa kanya. May mga pamilya siya na mamalasakit sa kanya. Meron siyang Cervantes families, pero meron siyang Kadmay family na tumutulong sa kanya, umaalalay sa kanya, nag-pray sa kanya na, Lord, bigyan mo ng pagkakataon pa ang aming kapatid. Kaya doon ako nag-realize, sabi ko, kailangan ko pa talaga ng mas effort sa mga kapatiran. Kailangan ko pa ng doble kayod sa ministry. Kasi hindi pa rin ako satisfied sa binibigay ko ngayon, mga kapatid, sa gawain ng ating Panginoon. Oo, nakikita niyo akong mahayo, nakikita niyo akong bumibisita, nakikita niyo po akong nananalangin, nakikita niyo po akong dumadalo sa gawain ng Panginoon. Pero para sa akin, nakukulangan pa ako, mga kapatid. Kaya sabi ko, Lord, bigyan mo lang ako ng pagkakataon, mag-full time talaga ako. Totoo yan, mga kapatid. Alam yan ang Panginoon. Lord, bigyan mo na ako ng pagkakataon, Panginoon. Bigyan mo na ako ng maayos na finances, Panginoon. Mag-full time ako sa church para sa mga kapatiran.
Praise God. Kasi mas nararamdaman natin yung pangangailangan, hindi na yung panglupa. Nararamdaman natin yung pangangailangan ng mga kapatiran at pangangailangan sa buhay na walang hanggan. Dahil meron akong pamilya, yes, sa Bukana, pero meron din akong pamilya dito umaasa rin sa akin. Amen. Kailangan ko yung bigay ng panahon, mga kapatid. Hayaan natin, tulungan niyo po ko sa panalangin, mga kapatid. Mag-isip, wala kang pinansyal. Alalay ng inyong lingkod, ng inyong pastor, mga kapatid. Mapaglilingkuran ko po kayo. Alam niyo, mga kapatid, isa sa mga nagpaiyak din sa akin, nangusap ang Panginoon sa pamamagitan ng buhay ni RJ nangyari sa kanya. Nangusap ang Panginoon, alagaan mo yung mga tupa. Kaya sabi ko, bigyan ko ng pagkakataon yung batang ito. Hindi lamang sa kanya, hindi sa atin lang. Sabi ng Panginoon, alagaan mo yung mga tupa. Kuya Store, kahit bata ba, willing tayong malalim. Willing ako sumuporta. Willing ako tumulong. Kaya mga kapatid, huwag natin ipinbalikan na okay lang naman yung ate ko na yan, okay lang naman yung kuya ko na yan, malakas ko siya. Hindi, kapag kaya natin umagapay, baka kailangan nyo ng prayer. May iba sa atin dito, hindi lahat ang pangangailangan financial, kailangan suporta. Amen. Kailangan agapay, kailangan pagdamay, kailangan panalangin. Amen. Hindi sa lahat ng panahon kailangan ng tao pera. Kailangan agapay, kailangan tulong, kailangan suporta. Hindi lang kailangan financial. Kailangan suporta, kailangan tulong. Chinese naman. Amen. Kasi minsan kahit may pera tayo, pero hindi tayo masaya. Amen. Kahit may pagkain, minsan hindi tayo masaya. Pero kahit minsan, kitchen lang yan. O, tapos na. Baso. Lagyan mo ng tam. Ipon ka dyan. Saya. Amen. Iinuman yun, ano lang yan. Berita lang. Lagyan mo dyan ng termos. Lagyan mo dyan ng kape. Hintuhan kayo. Hindi mo namamalayan na kailang oras na kayo. Amen. Kasi hindi lahat ng tao kailangan pera. Kailangan nila kausap. Kaya kung sabi nila, bili ka ng ano? O piso. Bili ka ng kausap. Amen. Amen. Kaya minsan nakaka-enjoy, minsan, alam ko nasasabi niya rin ito mga kapatid. Na Lord, parang ayaw na namin umalis. Linggo di ba? Parang ayaw na namin umalis. Parang ayaw na namin matapos ng linggo kasi nag-i-enjoy kami sa kwentuhan, nag-i-enjoy kami sa pagsasama, nag-i-enjoy kami, Panginoon, sa gawain mo, Panginoon. Amen. Hallelujah. Nawa ang iglesia ito. Patuloy nating maasahan mga kapatid na mag-isuporta sa, hindi lamang sa financial, mag-isuporta sa emosyonal, sa moral, maging agapay, maging bukas yung ating kamay, maging bukas yung ating paa, maging bukas yung ating tinig, naiintindihan kita, susuportahan kita, tutulungan kita, ipag-pray kita. Nawa kayo pagpatuloy natin sa ating buhay yung mga kapatid hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Huwag natin isipin, malakas pa naman siya. Huwag natin isipin, malakas pa naman si Pastor, kaya pa niya lahat. Hindi, mga kapatid. Ako'y meron din dinadamdam sa aking katawan. Patanda rin tayo. Hallelujah. Kundi habang may lakas pa tayo, paglingkuran natin ang Diyos, kasama ang pamilya binigay sa atin ng Panginoon. Isang amon to sa akin, mga kapatid, bilang isang lingkod ng ating Panginoon, tulungan ang gawain ng Diyos hanggang sa kanyang pagbabalik. Ulit talata, unang po ng Thessalonica 4:1. Kaya nga mga kapatid, isa pang bagay ang pinapakiusap namin, pinapahid sa inyo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Sana lalo pa ninyong pagpuniin ang inyong pamumuhay ngayon, pagmumuhay sa ayon sa inyong natutuhan sa amin, upang kayo maging kalugod-lugod sa Diyos. Ito'y ating may turo mga kapatid, hallelujah. Ito'y ating may pakita sa ating pamilya's church. Mag-isa unang Thessalonica 5:11, dahil dito, malakasin ninyo ang loob ng bawat isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Amen. Amen. Kahit lahat ito kayo sa pangalan ng ating Panginoon.